Ramdam din po ang pagsik ng Bagyong Pablo sa Southern Leyte at mga residente po doon sa mga lugar na posibleng gumuho o bahain ay persana pong pinalikas. May live report si Dano Tingkungko. Dano. Sige, bumuhos sa malakas na ulan kanina madaling araw sa Southern Leyte. Sa bayan ng Libangon, kitang-kita sa mga tumagilid na poste at nagtumbahang signage ang lakas ng hangin. Kaya ang ilang taga rito minarapat na lumikas sa simbahang ito. Ang iba sumilong sa stage ng eskwelahan. Ganito rin ang sitwasyon sa barangay Himayangan sa bayan ng Liloan. 3 puno ang nagtumbahan sa mismong highway kaninang umaga. Isa sa mga puno nabukbok na at hinati na malakas na hangin. Ang iba tuluyang nabuwal. Nang mapasok namin ang bayan ng St. Bernard, lalong lumakas ang hangin at ulan. Ang ilang daan tulad sa barangay Tambis 1, dinadaanan na ng tubig mula sa mga binahang palayan. Catch Basin, Jiggy, kung ituring ang barangay Tambis 1, kaya mga opisyal ng barangay, maya't-maya kung i-check ang rain gauge. Sa mga pulis, nagsagawa na ng puwersahang paglikas sa mga residente malapit sa mga lugar na posibleng bumaha at bumuho. Ang evacuation center sa barangay Katmon, puno na ng mga residenteng kusa ng lumikas kahapon. Sariwa pa rin sa mga alaala nila ang nangyari sa barangay Ginsaugon noong February 16, 2006 kung saan libo-libo ang natabunan ng gumuho lupa matapos ang ilang araw na pagulan. Ang paaralan at simbahan sa New Ginsaugon relocation site ang pinakamalaking evacuation center dito sa St. Bernard. Sa tala ng Office of Civil Defense, mahigit 800 tao, halos 200 pamilya ang nandito. Bukod sa St. Bernard at Libagon, may mga naitala na rin ang OCD na lumikas sa kalapit na bayan ng Liloan. Pinakabinabantayan ngayon ang posibleng landslides, partikular sa St. Bernard. Samantala, pagkain, tubig at gamot ang pangunahing kailangan ngayon ng mga evacuee. Chigi? Maraming salamat, Dano Tingkungko.